Maraming paaralan ang hindi nagtuturo tungkol sa pera bilang bahagi ng kanilang mga aralin. Kaya karamihan sa atin, natututo na lang tungkol sa pera mula sa ating mga magulang sa bahay. Mahalagang alamin kung ano nga ba talaga ang itinuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak pagdating sa pera. Ano ba ang nagiging dahilan kung bakit may ibang tao na yumayaman at nagiging successful habang ang iba ay hindi? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang anim na mahalagang prinsipyo tungkol sa pera na tinuturo ng mga mayayamang magulang sa kanilang mga anak. Mga aral na madalas hindi naiibahagi sa mga pamilya hindi ganon kayaman. Hi everyone, ako si Juan at gumagawa ako ng videos about sa finance, adulting at personal growth. Kung gusto mong pagandahin ang future mo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel kung nakatulong sa iyo. Number 1. Itinuturo ng mayayamang magulang ang kahalagahan ng pera. Halos lahat ng self-made millionaires na naging successful ay inuuna ang pagpapahalaga sa pera at itinuturo ito sa kanilang mga anak. Kahit ano pa ang paniniwala nila sa koneksyon ng pera at kaligayahan, alam nila na ang pera ay isang mahalagang tool para sa mas maraming oportunidad at mas magandang kalidad ng buhay. Para sa kanila, ang pera ay katumbas ng kalayaan. Kapag marami kang pera, mas madali mong mapipili kung saan ka titira, kung saan ka magbabakasyon at paano ka makakatulong sa iba. At syempre, kung may sapat kang pera, mas less ang stress mo sa buhay. Sa kabilang banda, maraming pamilyang hindi mayaman ang iniiwasang pag-usapan ng pera. Minsan pa nga sinasabi nilang hindi malaga ang pera. Pero ang ganitong mindset ay maaaring magdulot ng problema sa mga anak nila sa hinaharap. Lalo na sa mundong ginagalawan natin ngayon kung saan napakahalaga ng pera. Number 2, itinuturo nila ang pagkakaiba ng asset at liability. Ang pag-unawa sa pagkakaiba ng asset at liability ay isa sa mga pangunahing sikreto ng financial independence. Ang asset ay isang bagay na nagpapasok ng pera, samantalang ang liability naman ay isang bagay na naglalabas ng pera. Halimbawa, kung bumili ka ng bahay at pinaupahan mo ito, isa itong asset dahil kumikita ito buwan-buwan. Pero kung bumili ka ng bahay para tirhan mo, liability ito dahil kailangan mong magbayad ng bills at maintenance. Ang mayayamang magulang ay tinuturoang mag-focus ang kanilang mga anak sa pag-iipon ng assets at pag-iwas sa liabilities. Ito ang dahilan kung bakit marami sa kanila ang may sariling negosyo o investments na patuloy na kumikita. Dahil dito, mas sumalaki ang kanilang yaman habang lumilipas ang panahon. Kung na-enjoy mo ang video na to, huwag kalimutang mag-subscribe at like sa channel at i-comment mo na rin kung anong experience mo sa family mo. Ang mayayamang tao ay madalas ikinukumpara ang spending habits ng mayayaman at ng hindi ganoon kayaman. Halimbawa, isipin mo ang dalawang tao na parehong kumikita ng 20,000 pesos kada buwan. Pero magkaiba ang paraan nila ng paggastos. Ang isa, ginagastos agad ang pera sa bills, luho at kung ano-ano pang bagay na hindi naman mahalaga. Sa huli, nalubog siya sa utang. Samantala ang isa naman, may disiplina sa pera at naglalaan siya ng parte ng kanyang kita sa ipon at investments. Sa paglipas ng panahon, lumalaki ang kanyang yaman dahil ginagamit niya ang kanyang pera para kumita ng mas marami pang pera. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, looking good but going nowhere. Maraming tao ang inuuna ang magmukhang mayaman pero sa totoo lang, wala silang financial security. Ang mahalagang aral dito, kung gusto mong bumili ng mamahaling bagay, siguraduhin mong may asset ka na kayang bayaran ito. Sa ganitong paraan, hindi ka mangutang o masasakripisyo ang iyong financial stability. Number 3, marunong sila mag-manage ng pera. Isa sa pinakamabisang paraan ng mayayamang magulang sa pagtuturo ng pera ay ang pagpapasama sa kanilang mga anak sa pagpaplano ng gastusin sa bahay. Madalas, iniimbitahan nila ang kanilang mga anak na tignan ng financial statements at gumawa ng budget. Sa ganitong paraan, natututo ang mga bata kung paano i-manage ang pera mula sa pagkabata na magiging malaking tulong sa kanila sa paglaki nila. Sa kabilang banda, maraming hindi mayayanong pamilya ang bihirang pag-usapan ang pera. Minsan, hindi pa nga nila ipinapakita sa kanilang mga anak kung magkano ang kinikita nila. Kapag ganito ang nangyayari, lumalaki ang mga bata na hindi alam kung paano mag-manage ng pera. Ang mayayamang magulang ay tinutulungan ng kanilang mga anak na tignan ng pera bilang isang tool na dapat gamitin ng tama, hindi bilang isang bagay na dapat katakutan o iwasan. Number 4, iba't ibang paraan ng pagkita ng pera. Ang mayayamang magulang ay tinuturo sa kanilang mga anak na maraming paraan para kumita ng pera. Alam mo ba na minsan nagtrabaho bilang customer service staff ang anak ni Barack Obama? Ganito rin ang ginawa ng maraming mayayamang pamilya.
Hinahayaan nilang maranasan ng kanilang mga anak ang iba't ibang paraan ng pagtatrabaho. Halimbawa, may dalawang paraan para kumita ng pera. Una, ang pagpapalit ng oras para sa pera, katulad ng pagiging empleyado o freelancer. Pangalawa, ang pagbuo ng mga sistema na nagpapagenerate ng pera para sa'yo, katulad ng pagnenegosyo o pag invest. Maraming mahihirap na pamilya ang natatali sa mindset na ang tanging paraan para kumita ay ang pagbebenta ng kanilang oras. Kaya ganun din ang tinuturo nila sa kanilang mga anak. Dahil dito, lumalaki ang mga bata na limitado lang ang kanilang kaalaman sa iba't ibang paraan ng pagyaman. Number 5. Walang may utang sa'yo. Ang mga self-made millionaires ay alam kung gaano kahirap yumaman. Alam nila na ang tagumpay ay hindi basta-basta ibinibigay kundi pinaghihirapan. Ito ang dahilan kung bakit maraming mayayamang magulang ang itinuturo sa kanilang mga anak na huwag umasa sa mana o kayamanan ng kanilang pamilya. Halimbawa, sina Bill Gates at Warren Buffett ay kilalang hindi mag-iiwan ng malaking mana sa kanilang mga anak dahil gusto nilang matutong magsikap ang mga ito. Number 6. Laging may mas maraming pera. Isa sa pinakamalaking mindset na meron ng mayayaman ay ang paniniwala sa abundance. Maraming tao ang naniniwala na limitado lang ang pera kaya pakiramdam nila ay kulang sila palagi. Pero ang mayayaman, alam nilang laging may paraan para kumita ng pera. Sa halip na mag-focus sa pagtitipid lang, mas pinaprioritize ng mayayaman ang pagpalawak ng kanilang income streams. Hindi ibig sabihin na hindi sila marunong magtipid, pero mas inuuna nila ang paglikha ng mas maraming pera kaysa sa pangangamba kung paano sila makakatipid. Sa huli, makikita natin na ang mindset at kaalaman sa pera ang nagiging malaking factor kung paano nagiging successful ang isang tao sa financial aspect ng buhay. Kaya, simulan natin itong ituro at i-practice sa ating sarili para sa mas magandang kinabukasan. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang i-like at i-share at syempre mag-subscribe ka na rin para sa iba pang helpful na content. Bye!